Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare tulad po ng lagi ninyong naririnig sa akin. Ang salita ng Diyos ay hindi po sapat na atin lamang binabasa, atin lamang pinag-aaralan o atin lamang pinapakinggan. Kailangan po natin itong sang-ayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso at ideklara ng buong puso. Nang magkagayon, ito po ay maging makapangyarihan at magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay. Let us read here in 2 Peter 3:11, Tagalog ang Biblia. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? And in Amplified Version, 2 Peter 3:11, since all these things are thus in the process of being dissolved, what kind of person ought each of you to be in the meanwhile, in consecrated and holy behavior and devout and godly qualities. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng book of 2 Peter is no other than Apostle Peter himself. In Apostle Peter, known as Cephas, brethren in Christ, and he was one of the 12 apostles of our Lord Jesus Christ. And he wrote, brethren in Christ, 2 books in the New Testament, and these are the 1 Peter and 2 Peter. At ito nga po mga kapatid ay ina-address niya sa lahat ng mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, na ang wika po ni Apostle Peter, brethren in Christ, yamang ang lahat ng mga bagay na ito, yung sanlibutan at mga bagay sa sanlibutan, ang wika niya po mga kapatid ay mapupugnaw. Lahat po ito ay madidissolve. Lahat ito ay matutunaw sa pamamagitan ng matinding apoy. Ang sabi niya po, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo? This is a question na tayo po ang tanging makasasagot mga kapatid. Dahil tunay nga po na, o nga naman, alam po natin na temporal lang ang lahat ng bagay. And we are not permanent of this world. Ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Hindi naman talaga tayo dito sa sanglibutan, mga kapatid. Temporary lang ating pamumuhay ho dito. So, ang tanong, yamang ang lahat ng bagay na ito ay madidissolve, mapupugnaw, mawawala, mga kapatid, o matutunaw, ano po yung anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa atin na mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, na sabi niya po, sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Mga kapatid, tandaan po natin na para bang other are struggling to define kung ano ba talaga ang nararapat na maging buhay o maging pagkatao ng isang Kristiyano. That's why our today's message entitled, What Manner of Persons Ought We to Be? Mga kapatid, ano ba talagang anyo, ang wika nga mga kapatid ng ating inaaral, ng mga pagkatao ang nararapat sa atin na mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya. Kasi people nowadays, brethren in Christ, ay para bang confused kasi para bang wala nang pagkakaiba ang mga Kristiyano at saka hindi Kristiyano. Wala nang pagkakaiba ang di mananampalataya sa mananampalataya. Halos wala nang pagkakaiba, mga kapatid, ang mga born again sa hindi born again. Kailangan mayroon po tayong distinction para na-identify tayo, na-distinguish tayo, na-acknowledge tayo, brethren in Christ,
kung ano po talaga bilang mga born again, mga kapatid, bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya at bilang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, napakahalaga ho natin ito kasi minsan kapag kinumpara mo ang isang Kristiyano at saka yung hindi Kristiyano, halos wala pong kaibahan. Mga kapatid, I'm speaking about ngayon, nowadays, brethren in Christ, sa ating panahon ngayon, dahil maraming mga Kristiyanong mga compromisers, maraming mga Kristiyanong mga sympathizers, maraming mga Kristiyano ang half-half, mga kapatid, yung hindi, at maraming mga Kristiyano na para bang hindi naman totoong Kristiyano, mga kapatid. Kaya ang ating today's promises, we are going to acronym the word brethren in Christ, CHAFED, CHAFED, brethren in Christ. Mahalaga ho ito dahil ito ay guidelines lang, mga kapatid, kung ano po talaga ang nararapat na maging pamumuhay natin o ano ba talaga ang nararapat na maging pagkatao natin bilang mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya. First point, we ought to live consecratedly to God. Alam nyo po, pag sinasabing consecrated, talagang itinalaga ho tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Isa nga ang narinig kong sa pangangaral na see to it and be sure na tinawag ka sa ministeryo na ginagampanan mo ngayon, kasi ang iba para bang naitulak lang, naiganyak lang, or para bang dahil sa pangangailangan na i-position lang. Brethren in Christ, kailangan tiyakin natin na tayo talaga ay tinawag on that particular ministry. Dahil sooner or later, gigive up tayo, mga kapatid, mag-quit tayo kapag hindi tayo tinawag sa isang particular na ministeryo. Kaya we ought to live consecratedly to God. Ito po yung tinatawag natin na anointed living. Napakahalaga ho na tayo ay consecrated, babad sa panalangin ng ating buhay. Kasi nowadays, brethren in Christ, kapag hindi ka babad sa presensya ng Diyos, hindi ka babad sa kapangyarihan ng Diyos, hindi ka babad, mga kapatid, sa Espiritu ng Diyos, mga kapatid, makukontaminate tayo ng sanlibutan. Kaya napakahalaga ho na tayong mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, ay mabuhay tayo with consecrated life sa Panginoon. And then second point, we ought to live holy or righteously to God. Kailangan tayo ay banal at matuwid na nabubuhay po sa Diyos, mga kapatid, dahil again, the purpose why Jesus Christ died on the cross ay upang tayo, mga kapatid, ay gawing banal at gawing matuwid. Kaya nga, di ba, tinatawag tayo the righteousness of God. And if the righteousness of God has been imputed sa ating mga puso, then automatically, the result of it, the outcome of it, and the fruit of it, brethren in Christ, ay of course, kabanalan at katuwiran. Kaya mahalaga ho na tayo ay nabubuhay sa katuwiran at kabanalan, mga kapatid. And third point, we ought to live adequately to God. Adequately to God. Napakahalaga ho yung adequate tayo na nabubuhay sa Diyos. Alam nyo po, napakaganda po ang synonyms ng adequate, dahil pag sinabing adequate, mga kapatid, ay para bang tinatawag natin na satisfactory, mga kapatid, at saka sufficiently, mga kapatid. Maganda yung adequate tayong kompleto na tayo pagka mayroon tayong Kristo, kasi diga nga ang sinasabi ko nga, pagka tayo ay nasa Panginoon, wala na tayong hahanapin pa, wala na tayong kakailanganin pa. He is our everything. And in Jesus, mga kapatid, naroon lahat ang ating pangangailangan. Kaya napakahalaga ho na tayo ay adequate, kasi alam nyo po, mga kapatid, kung bakit po may mga karahasan,
Bakit po may mga corruption? Bakit po may mga, sabihin natin mga kapatid, mga masasamang gawain ng tao? Dahil mga kapatid, hindi sila sufficient. Kumbaga wala silang kabusugan, wala silang kakuntentuhan. Kaya mga kapatid, dapat tayo mabuhay adequately, ibig sabihin sufficiently and satisfactory sa buhay po natin. Yung tipong pagka may Kristo tayo, wala na tayong kakailanganin pa at hahanapin pa, para hindi po tayo mabuhay sa maling at malunging pamumuhay, mga kapatid. And of course, fourth point, we ought to live faithfully or truly to God. Yan ang maganda po natin pag-usapan. Pag sinasabing faithful, sa Tagalog po kasi ay tapat, na kapag binasa natin ang tapat, taas pababa, tapat pa rin. Binasa natin baba pa taas, tapat pa rin. Binasa natin kanan pa kaliwa, tapat pa rin. Pakaliwa pa kanan, mga kapatid, tapat pa rin. Ibig sabihin, sa anumang anggulo ng ating buhay, dapat tayo ay makita, masumpungan na tayo po ay tapat sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi lamang po tayo nagiging tapat kapag wala tayong mga pinagdadaanan na pagsubok sa buhay, problema sa buhay, pasanin sa buhay, or pag-uusig sa buhay. Despite that we have many challenges we are facing in life, mga kapatid, sana masumpungan tayo, matagpuan tayo, at makita tayo ng Panginoon na nananatiling tapat sa Kanya, mga kapatid. Minsan nga may nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, sino ang nakakaalam na ako ay tapat? O sino ang nakakaalam na ako ay hindi tapat? Of course, ikaw, mga kapatid, at saka yung Diyos ay nababatid niya if we are faithful or not. We cannot deny the truth, brethren in Christ. Kaya nga, sabi niya, we ought to live faithfully and truly to God. Dapat totoo na tayo sa Diyos. Mga kapatid, magpakatotoo na tayo, because nowadays hindi natin alam, anytime pwedeng bumalik na ang Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan po tayo na manatili, mga kapatid, na tapat sa Kanya. Dahil nakakalungkot, ngayon, maraming mga Kristiyano ang hindi po tapat. Pero tayo na mga anak ng Diyos, born again, mananampalataya, tayo ay dapat mabuhay na mayroong tapat na buhay sa Diyos. And fifth point, we ought to live extraordinarily to God. Kailangan hindi lang tayo yung usual, hindi lang yung common, kundi hindi lang yung ordinary. Kailangan tayo ay nabubuhay extraordinarily, mga kapatid, unusual na buhay, mga kapatid, at uncommon life. Napakahalaga yan, kasi pag sinasabing extraordinary, beyond ordinary ang ating pamumuhay. Yung na-identify tayo, mga kapatid, sa mga bagay na mayroon po tayo. Kaya mahalaga, mga kapatid, kaya nga sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang parabulo na kung ikaw ay palakari ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya, extra mile ang tawag dyan, mga kapatid, tayo. Extraordinarily. Bakit? Mayroon tayong Panginoon sa buhay natin. May Kristo tayo sa ating mga puso. Kaya we can live an extraordinary or ordinary life sa Diyos, mga kapatid. Dahil siya naman po ang nagbibigay ng lahat. Ang kalakasan natin galing sa Kanya. Ang kakayanan natin galing sa Kanya. Ang ating mga abilidad galing sa Kanya. Everything comes from Him. Kaya we can live even an extraordinary life sa Diyos. And of course, brethren in Christ, 6th point, last point, we ought to live devoutly or godly to God. Pag sinabing devote, brethren in Christ, talaga ang buhay natin ay nakatalaga na sa Panginoon. Kasi kapag ang buhay natin nakatalaga na kay Lord, wala na po yung compromising, mga kapatid. Bakit? Kasi nakalaan na sa Panginoon. It's for the Lord. Kasi mga kapatid, ito po ang bagay na dapat natin tanggapin. Marami ngayon ang mga Kristiyano na they don't want ng correction anymore.
They don't want na mga pagtuturo na sabihin natin na can evaluate them. Ayaw nila ng mga ganun ng katuruan ngayon sa ating panahon. Aba mga kapatid, tandaan po natin, ang tapat ay mananatiling tapat at ang mabuti ay mananatiling mabuti, ang matuwid ay mananatiling matuwid. Kaya tayo, dapat devote tayo sa Panginoon. Sabi ko nga mga kapatid na kapag ang araw ng linggo ay i-devote natin sa Panginoon, iyan ay para sa Panginoon. Kasi maraming mga Kristiyano, maraming mga mananampalataya, maraming mga born again, maraming mga anak ng Diyos na akala nila ang paglilingkod sa Diyos ay choice, brethren in Christ, na kapag gustong a-attend. Ngayon kung hindi gusto nilang umattend, hindi sila a-attend. Hindi ho ganun. Mga kapatid, again, serving the Lord is not a choice. Serving the Lord is commitment, brethren in Christ. Kaya nga, minsan may nagtanong sa akin, Pastor, how you will define commitment? Sabi ko, walang pagkakaiba yan sa hininga, na kapag ikaw ay halimbawa nahihirapan, may asthmatic ka, gagawin mo ang lahat ng paraan para makahinga ka because you are committed to breath. Halimbawa, nalulunod ka talaga, umikap ka na makahinga. Bakit? You are committed to breath. Ganun lang po ang commitment, na despite of busyness, mga kapatid, despite na marami tayong mga kaabalahan, marami tayong mga ginagampanan, marami tayong responsibilidad, marami tayong ginagawa, pero dahil ang araw ng linggo ay i-devote natin sa Panginoon, i-devote natin kay Lord. Mga kapatid, there's nothing wrong naman sa pamamasyal kung tapos na tayo maglingkod sa Diyos. Ang nakakalungkot mga kapatid, may mga born again, Kristiyano, mananampalataya, anak ng Diyos, na linggo, nasa mall, hindi nakapagsimba. Linggo, nasa bahay lang, hindi nakapagsimba. Linggo, nasa kung saan-saan na party na hindi nakapagsimba. Mga kapatid, hindi ho ganun ang dapat maging buhay natin bilang mga mananampalataya. Lalo na ngayon na malapit na yung rapture, mga kapatid, hindi po pagbabalik ni Lord, kasi yung pagbabalik ni Lord, yung second coming po yun, yung 1,000 years. Yung sinasabi natin anytime, mga kapatid, pwedeng magkaroon ng rapture, mag-take place ang rapture. Ngayon mga kapatid, ang question is, are we living? Are we devotedly serving to God? Talaga ba tayo ay devote? Tayo minsan may mga Kristiyano na gano'n na lang makapamula sa mga kaibayong pananampalataya. Subalit mga kapatid, mas okay pa nga sila, mga devoto sila, mga kapatid, na hindi na kailangan i-follow up, hindi na kailangan bisitahin, hindi na kailangan ano paman, mga kapatid, devote kasi sila. Ewan ko, ito po ang minsan pinag-iisipan ko. Minsan tayo, tinagurian tayong anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, kapag hindi pa bisitahin, kapag hindi pa i-follow up, hindi pa tawagan, hindi pa puntahan, hindi pa sunduin, parang struggle tayo mag-attend. Mga kapatid, ang ating pinag-uusapan, mga nararapat na buhay o nararapat natin maging pagkatao sa panahon na ito, mga kapatid. Kaya dapat tayo ay devote, brethren in Christ, na kahit walang mag-udyok. Sabi ko nga, ang paglilingkod kay Lord is hindi lang commitment, kundi ang paglilingkod kay Lord, brethren in Christ, ay ito po ay dapat natin makita na hindi po sa pamamagitan ng ating feelings. Kaya nga 'di ba sinasabi ni Pablo, we walk by faith, not by sight. Kasi ang sight, part po yan ng five senses. Diba yung five senses natin? Tasting, hearing, seeing, feeling, at of course, brethren in Christ, iba pa. So, hindi tayo nabubuhay sa pakiramdam. Sabi ko nga, nasa mood ka man o wala ka sa mood, mag-a-attend pa rin tayo. Kung tayo man ay para bang tinatamad, pilitin natin ang ating sarili makapag-attend. Kaya nakakalungkot ang para bang we are proud to be called born again, to be called Christian, to be called children of God. Pero alam nyo po mga kapatid,
labanan natin yung ating panlalamig. Kasi alam nyo po, itong nagdaan na pandemya, ang daming Kristiyano nanlamig dahil sa mga online streamings. Ang totoo, hindi naman nanonood ang maraming Kristiyano. Mga kapatid, dadaan lang pero hindi sila nanonood. Kung mayroong pong 500 na members ang isang church, salamat kung mayroong 100 doon or 50 na nanonood yung from the beginning to end. Pero yung iba talagang hindi ganun. Kaya marami ang naapektuhan na mananampalataya, maraming nanlamig, maraming nanlupaypay. Kaya nga po, ang gagawin natin, the one who is responsible to encourage ourselves is not the pastor, is not the leaders. Even though, salamat, ginagamit sila ng Lord para i-encourage tayo. Pero tumulad tayo kay David, na when David experienced discouragement in his life, brethren in Christ, he encouraged himself. Tayo ang gagawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng kasiglahan, magkaroon ng kalakasan, mga kapatid. Kailangan devote sa panalangin, devote sa quiet time, devote, brethren in Christ, sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, devote sa paglilingkod kay Lord, devote sa pagsamba kay Lord. Devote tayo, brethren in Christ, na no matter what, no matter how, we will serve the Lord. Yun po ang sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya to sum up of our today's message, which entitled, What Manner of Persons Ought We to Be? And our today's promises, we acronym the word CHAFED, CHAFED. First point, we ought to live consecratedly to God. Second point, we ought to live holy and righteously to God. And third point, we ought to live adequately to God. And fourth point, we ought to live faithfully and truly to God. Fifth point, we ought to live extraordinarily to God. And sixth point, last point, we ought to live devotedly or godly to God. And these are the acronym of the word CHAFED, consecratedly, holy or righteously, adequately, faithfully or truly, extraordinarily, and devotedly or godly, brethren in Christ. At yan ang nararapat na maging pagkatao or anyo ng pagkatao ng mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, lalo na't atin na pag-alaman na itong mundo ay madidisolve ito, mapupugnaw ito, mga kapatid, at lahat ng mga bagay dito ay madidisolve at mapupugnaw, because all things under the sun are temporal, brethren in Christ. Kaya pagfokusan po natin yung ating magiging buhay sa piling ng ating Panginoon, na while we are here on earth, we must have to have this manner of persons na dapat na maging pagkatao ng bawat isa sa atin. And our today's grace, ang anyo ng biyaya, ang kawangis at anyo ng ating pagkatao. Ang matuwid na buhay at banal na pamumuhay ay bunga lamang nito. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang anyo ng biyaya, ang kawangis at anyo ng ating pagkatao. Ang matuwid na buhay at banal na pamumuhay ay bunga lamang nito. So mga kapatid, to God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank you sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan at kabanalan. Salamat din po, Panginoon, sa inyong proteksyon sa araw-araw. Tunay nga po kami ay binalutan mo ng iyong banal na dugo. Kaya sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaway. Thank you also, Father, for your provisions, dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang sa bawat araw. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Thank you, Jesus, dahil sa bawat umaga may panibagong laang biyaya kayo at may panibagong laang pagpapala kayo sa bawat isa sa amin. That's why we expect na aming tatanggapin ang lahat ng inyong inihanda
na pagpapala at biyaya sa amin sa araw na ito. And thank you, Jesus, dahil pinagpala mo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially. And salamat, Jesus, dahil you made us vessels and channels of blessings to everyone. Kaya sa araw na ito, minsan pa, magiging pagpapala kami sa pamilya na aming sinilangan, magiging pagpapala kami sa iglesia na aming kinabibilangan, magiging pagpapala kami sa komunidad na aming tinitirhan, magiging pagpapala din kami, Panginoon, sa kumpanya na aming pinagtatrabahuan, at magiging pagpapala kami sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Thank you, Jesus, because wherever we go, we are blessings, and whatever we do, mapagpapala po ang aming mga gawa, Panginoon. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nakikinig at nanonood. Whenever they have prayers, Lord, i-grant you po sa pangalan mo ang lahat ng kanilang pangangailangan, because you promised, Lord, na whatever we ask to the Father in your name, everything will be given unto us. Kaya kung may nangangailangan ngayon, Lord, ng kaligtasan, lalo na ang kanyang dalangin kaligtasan ng buong pamilya, Lord, i-grant nyo po. Kung may nangangailangan nyo ng kagalingan, incurable man, Panginoon, or curable man, Panginoon, Lord, by your stripe, I declare that they are healed. At kung may nangangailangan ngayon, Panginoon, ng kalakasan, Jesus, you are our strength. And kung saan kami mahina, doon mo kami pinapalakas. And thank you din, Panginoon, sa kung may nangangailangan ngayon, Lord, ng provision, Lord, napakayaman ng iyong biyaya. Supply every need, Lord, according to the riches of your glory. Salamat, Panginoon, at ano pa man po ang aming mga kahilingan, Lord, alam po namin na you know our heart's desires, and you have already given to us, Lord, ang katugunan ng aming mga kahilingan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At salamat tunay nga po, Panginoon, na ang biyaya mo na nananahan sa aming puso ang siyang nagdudulot kung bakit kami ay nakakapamuhay ng banal na buhay at nakakapamuhay kami, Panginoon, ng matuwid na buhay, Panginoon. Thank you, Jesus. Talagang ikaw ang Diyos na pinagmulan ng lahat. All that we have ay galing po sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord. Gamitin niyo po patuloy ang aming buhay sa iyong kapurihan, karangalan at kaluwalhatian. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.